Hi everyone, it's me again, Kuya Daniel, and I am not a lawyer and not yet a law student. So, tingnan na natin itong bagay na to. So, by the way, I am working with Mitsubishi Motors dito sa Valenzuela. So, promote na rin natin to, okay? So, what are the benefits na nagkaroon tayo dati ng war on drugs? Yes, medyo madugo to dahil may mga namatay. Pero ano yung advantages nito? Unang-una, nabawasan yung supply ng droga. Natakot sila mag-supply kasi merong papatay sa kanila. At panigurado yun. So, bakit ka nga naman papatayin? Number one, pumalag ka. Yung pagkakapalag mo is something na hindi naman suntukan. Hindi ka naman papatayin basta-basta pag nakipagsuntukan ka. Pero kapag meron kang dalang bagay na pwede makasakit ng kapwa mo o makapatay, pwede kang gamitan ng dahas. Tandaan mo yan. Ang droga, hindi sinusugpo ng kamay, hindi sinusugpo ng suntukan lang yan. At hindi mo masusugpo ng suntukan yan. Susugpuin mo yan sa pamamagitan ng pakikipagbarilan talaga. Literal. Bakit? Paano ba nakipaglaban yung mga Filipino Revolution natin dati? Itakan lang ba? Hindi. Gumamit na rin sila ng mga baril noon na nakuha sa Spanish itself and mga binili natin na armas noon nila Emilio Aguinaldo. Okay? And yung mga nakuha sa Amerikano din, nakapaglaban sa mga Amerikano. Okay? So, yun yung isang advantages, nabawasan yung supply ng droga. Pangalawa, nabawasan yung mga pusher. Kasi yung mga pusher na yan, talagang tinatarget din ng ating gobyerno. Kasi, kung walang pusher, walang magbebenta ng droga. Okay? So, pag wala nagbenta ng droga, di wala magda-drugs. Di ba? Ang daming nabawasan. Okay? Number 3, ang daming humintong nagda-drugs. Ang daming tumino. Tandaan nyo yan. Ikaw ba naman, nasa katinuan ka pa na gumagamit ka, tapos malalaman mo na ganito yung mangyayari sa'yo kapag nahuli ka ng gobyerno regarding sa drugs, hindi ka pa ba titigil? Siyempre, titigil ka. Pero during that time lang din yun. Kasi hininto ngayon. Masyado raw, alam nyo na. So, yung pang-apat natin, ang daming nakulong. So, ang advantage ng pagkakakulong nila is some of the family are happy na mabigyan ng leksyon itong mga kamag-anak natin na huminto sa droga. Okay? Ako natuwa ako nung nakulong yung kakilala ko. Kasi hay talagang tumigil. So, advantage yun. Ano pa ba yung 5? So, ang daming nahuling drug syndicate na kung saan dahil doon sila kasi nasa pinakataas sila yung supplier, sila yung nagbababa sa mga push, sa mga middleman. Tapos sila, yung middleman yung nababagsak sa mga barangay, sa mga pusher natin dyan. Then, yung mga gumagamit, di ba? Siguro pang 6 na rin na advantage dito, nabawasan yung police na involved sa droga. 'Di ba? I believe na may nakakulong diyan at mayroon din napatay na sindikatong police sa war on drugs na 'yan. So guys, yes, disadvantage na mayroong madadamay sa droga. Hindi mawawala 'yun. Kung napanood nyo na si Pablo Escobar sa Netflix, panoorin nyo kung paano at gaano karahas yung ginawa niya para makontinue lang niya yung pag-supply ng cocaine sa kanilang bansa at sa iba't ibang panig ng mundo like United States of America. Grabe yung sa series niyan, and kung makikita nyo, ang tindi na up to the point na yung mga police pinapatay, at kapag napatay mo yung mga police na yan at depende sa rango, ang laki na makikukuha mong award kay Pablo Escobar. Okay? So, ang dami pa niyan mga tinanim na bomba, etc. etc. Ang dami niyang sinirang buhay at pamilya sa mga nasupplyan niyang droga o cocaine na yan. So, let's be happy sa ginawa ni Rodrigo Roa Duterte kasi hindi pa yan ganun karahas. 'Di ba?
Hindi pa marahas yan. Saktuan pa lang yan. So yung ginawa niya yan, saludo ako kasi ang laki ng sakripisyo niya. Bilhin mo tinayaan niya yung sarili niya para sa isang bagay na mali. Totoo naman mali na pumatay ng tao. Pero hindi naman nga siya yung pumatay, di ba? Ngayon, kung may ebidensya kayo na siya yung pumatay at merong memorandum mo na galing sa kanya na, oy mga pulis kayo, o pag meron kayong ganito, patayin nyo. Wala naman eh. Diba? So again, the war on drugs is something na dapat na continuous ginagawa sa isang bansa kasi hindi titigil yan at patuloy na magsusupply yan. Just look at Malaysia, na kapag nahuli ka ng droga at napatunayan sa korte na ikaw ay nagsusupply nito, nagtutulak, or gumagawa, sigurado, bitay ka. Swerte na lang to ni Mary Jane Veloso na nakasurvive sa ganyang bagay dahil napatunayan naman ng ating gobyerno na siya ay isang biktima lamang. Pero, syempre, may tatandaan tayo na sa isang kaso, hindi lahat ng totoo sinasabi. So, thank you everyone for watching and I hope na matutunan natin yung mga tama sa paligid natin. Okay?